Magandang hapon po mga Lods. Ito naman ating pakinggan yung interview ni Miss Maharlika sa isang ah, doktor. So, mayroon siyang interview at saka wala na akong mabigay na opinion kundi tingnan lang natin siya kung ano yung mga ah, yung paksa na pag-uusapan nila. Ano ako kay Miss Maharlika, yung admire ako sa kanyang bravery, sa kanyang tapang, sa kanyang yung pagbubuljak niya sa administration ngayon. So, super ano parang superwoman. Ito yung mga bagong hero for mga living na hero. So, sila yung mga tumitindig sa ating mga rights. So, gusto kong i-share sa inyo yung video ni Miss Maharlika. Ito ay talagang malaki ang puso para sa ating mga Pilipino. Huwag na nating patagalin ang pinag-uusapan ngayong araw na ito. At nito mga nakaraang buwan talaga naman, ito na po si Dr. Tony Liachon. Doc, thank you so much sa iyong time at napapayag po kayo na kayo ay makapadayam namin dito. Nag-aabang po ang ating mga kababayan ang mensahe niyo po sa kanila. Magandang gabi sa iyo dyan sa United States at magandang araw po. Magandang araw, magandang gabi sa lahat ng Pilipinong nakikinig po kay Madam Mahardika. Ginagalang ko po ang inyong opinion at maraming salamat po at makakapag-inform tayo sa publiko kung anong nangyayari po sa ating bansa. Yes, Doc. Sa ating mga kababayan na nanonood ngayon, tama po ba, based sa aking nakalap dito, kayo po ay naglingkod nung panahon ni President Noynoy Aquino from 2010 to 2015 bilang board member sa sa Department of Health? Tama po ba? Or Ang una po niyan ay serve for presidents. Una muna kay GMA, okay. sumulat po ako ng isang executive order na ilagay ang preventive health sa curriculum ng DepEd. Pagkatapos noon, namatay yung sister ko in 2010. Sabi ko, gusto ko mag-work sa government as a 1 peso consultant. During the time of President Aquino, kay Secretary Ona, and then pinasa po namin yung sin tax law na nagtataas ng sigarilyo alak at sa presyo at ang perang gugugulit makukuha, ibibigay sa PhilHealth para magkaroon tayo ng universal healthcare na walang babayaran ng Pilipino. In 2016, inappoint po ako ni President Aquino as a independent director representing the Monetary Board. I'm in charge of risk management and audit na pinagpatuloy po ni President Duterte until my last day on the signing of the Universal Healthcare Law on February 19, 2019. Noong 2020, isang linggo pagkatapos ng lockdown ng pandemic, tinawag po ako sa Malacanang from the Office of the President at napanood niya yung vlog ko. Ginawa niya po ako National Task Force Advisor. Kasama ho sina Secretary Erbosa, Secretary Galvez. Pero nag-resign ako after 4 months because of the difference in opinion with some of the members of the cabinet. But sa ngayon, I work as an independent health reform advocate. Ibig sabihin, ang opinion ko ay akin lang kasi ang nakikita ko kasi sa mga meeting, Mahardika, maraming mga meeting, board meeting, matagal po ang bayan po natin, gusto kagad ng information at nire-research muna natin bago ho tayo magpalabas ng datos. So basically, yun po ang aking background at ang ambition ko is to have a better healthcare para sa Pilipino at ikarangal natin ng ating sarili na malusog, matalino para sa better economy ng bansa. Yes, Doc. And sa panahon ngayon ni Marcos Jr., last
last year ay inappoint po kayo as special advisor for non-communicable disease. At hindi po kayo nagtagal dahil I believe 1 month lang po kayo nagstay. 1 month po. Kasi po ang nangyari noon, inimbitahan ako ni Secretary Erbosa na maging non-communicable disease advisor responsible for heart attack, cancer, any lifestyle diseases. Kaya lang ho sa Kongreso, siya po ay tinanong ng isang dating Secretary of Health, ba't daw ako gagawing advisor hindi naman ako expert. So, since hindi siya nako-confirm, sinabi niya, ibabalik ko siya sa consultant without informing me. So, pinuntahan ko naman siya. Ang sabi niya, Tony, kaya ako ginawa yun kasi baka hindi ako ma-confirm alam mo. So, after that, nung pag-uwi ko sa bahay, sabi sa akin ng pamilya ko, why will you serve under a spineless or a person without a backbone? Ilalaglag ka niyan eventually. So, nag-resign ako kasi sabi ko, I can serve naman the country in a different way. At yung betrayal na yon, hindi ko nagugustuhan yon kasi kinuha niya ako, di dapat ipagtanggol niya ako kasi nakasama niya ako for many years since 2012 and nagtrabaho kami sa UP, sa DOH, naging advisor kami ng gobyerno. So how can I be not an expert in the first place? Yun ang point, modesty aside, yun po ang ibig ko sabihin. Yes, Do, kasi actually napanood ko yung interview nyo yun, ano? At talagang I think ang isa doon o ang nagsabi talaga na hindi kayo expert itong si Congresswoman Garin na up to this day ay talagang parang may galit yata sa inyo itong Congresswoman na ito. Parang ayaw po kayong tigilan. ang istorya kasi nito, nung 2016, ay kinuha ako ni Senator Gordon as an expert witness. For transparency's sake, I used to work in the corporate world sa Unilever at saka sa Pfizer. Medical director ho ako, nakapaglingkod din sa New York at other areas. And in 2010, nung namatay ang kapatid ko, ako po'y nag-resign at sabi ko, masyado akong busy sa work ko. Nakakalimutan ko yung members of the family na nagkakasakit na. And then, nung tinawag ako noon, ang story niyan, doon na sa Sandigan Bayan na yan at sa RTC, yung Dengbak siya, prematurely, nilabas nila yung produkto na hindi pa ready at may safety issues. At akalain mo, pag December yon nilabas nila yung Certificate of Product Registration. Pagkatapos nung nilabas sila, nakuha kaagad nila yung supply at in-inject to almost 1 million Filipinos at ang daming namatay. Yeah. So ako ay kinuha ang expert or resource person kasama sina Dr. Antonio Dans from UP, Dr. Inday Dans, Dr. Lansang. At napatunayan doon na meron talagang probable cause. So pumunta yan sa DOJ at naka-file na nga sa Ombudsman, Sandigan Bayan at sa RTC. Kaya galit na galit po siya sa akin. Ako naman hindi naman ako galit sa kanya. Ang sa akin lang, ano yung katotohanan? So kung may galit siya sa akin, ako'y wala akong galit. Naubos na po at hindi ko po siya pinapansin. Yeah, kumbaga bilang isang doktor na nanumpa na ang inyong pagtatrabaho bilang isang doktor ay gampanan ang inyong profesyon para sa health o kalusugan ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya naman nakaka-admire po ang mga katulad ninyo na matapang na hanggang ngayon ay pilit na pinagtatanggol ang kapakanan ng Pilipino para po sa kaalaman ng ating mga kababayan na mga miyembro, whether indirect or direct members ng PhilHealth. Ang karamihan po kasi yung mga nagme-message sa akin, hindi talaga nila alam, Doc, kung ano yung kanilang karapatan bilang isang PhilHealth member. Para po na ma-educate natin ang ating manonood, pag ikaw po ba ay PhilHealth member, o bilang isang Pilipino, kasi yun po ay lahat, di ba, based on that batas na ipinasa na bawat mamamayang Pilipino na mahirap ay miyembro
ng PhilHealth. Ano po ba dapat ang malaman ng mga Pilipino na karapatan niya bilang isang miyembro ng PhilHealth? Okay, napakagandang tanong. Binalangkas po yung batas na yan in 2005 at ang isa sa gumawa niyan ay si Senator Edgardo Angara, Senator Freddie Webb during the time. So matagal-tagal na po yan at ang ambisyon niyan ay pagka ikaw ay na-confine, mabawasan po yung inyong babayaran or out-of-pocket expenditure. So kunyari na-confine ka, let's say for heart attack, ang bill may 1 million, ano ho ba yung case rate? Ang case rate po, ang ibig sabihin niyan, yung po yung exemption or yung malalagak na deduction sa inyo, depende ho sa magnitude ng sakit ninyo. So, ginawa po ang PhilHealth para maibsan po kayo ng inyong gastos. Ang out-of-pocket expenses natin is almost 50%. Kunyari, 1,500,000 ang babayaran mo. So, malaki po yun kasi ang Thailand ay 9% lang ang binabayaran nila. Sa UK, walang binabayaran. Taiwan, walang binabayaran. Tayo ang pangatlo sa pinakamataas na binabayaran pag tayo nako-confine. So, ang PhilHealth in 2012, 60% nun ang out-of-pocket expenses. So, para malagyan ng pondo yan, naisip namin ni na Secretary Ona at ang civil society na itaas ang presyo ng sigarilyo at alak kasi sila ang nagdudulot ng sakit para sa ganun, makonfine sila, may ibabayad tayo. Pero ang pinanggagalingan ho ng pondo ng Universal Healthcare or PhilHealth ay sa itong bagay na ito, Maharlika. Ang una, direct contributors. Ang ibig sabihin ho nun, bawat empleyado, kayo po ay mandatory, nakakaltasan sa inyong payslip monthly. At sa ngayon, umaabot na sa 6,000 pesos. Tapos yung indirect contributors, ang tawag doon, ay yung mga taong not gainfully employed. Sila po ay senior citizen, number 1. Number 2, kayo po'y mahirap, ayon sa listahan ng DSWD. Number 3, kayo po ay disabled or PWD. So ang tawag sa inyo ay indirect contributors. Kaya nung bago tayo pumunta doon sa iskandalo na binigyan ng zero subsidy, ang mangyayari kasi noon, hindi nagbigay ang government ng kanyang counterpart. So ang private sector ngayon, yung mga empleyado, manggagawang Pilipino, tayo po ang mag-shoulder ng expenses na yan para ho dun sa tinatawag dating sustainable health insurance. Ngayon, saan pa tayo kumukuha ng pera? Kasi ang universal healthcare, 3 pong bagay yan. 1, healthcare workers. Okay, sinasweldohan din dapat natin ng healthcare workers. Number 1 tayong exporter ng nurses at doktor sa buong mundo. Naglalayasan ng ating mga doktor dahil mababa ang bayad natin sa kanila. Pangalawa, PhilHealth. So inayos natin ang funding mechanism. At ang pangatlo, na pinangako ni President Bongbong Marcos, magtatayo daw siya ng hospital sa una niyang zona. Pero hanggang ngayon, panaginip pa rin. So dapat 3 component yan. Healthcare worker, funding agency, and then infrastructure. Ngayon, saan pa nanggagaling yung budget? Direct contributors, indirect. Nanggagaling yan sa Kongreso. Kaya nung every year, dapat nagbibigay ang government ng budget at hindi mo isisiro. Kasi ang ambisyon mo, sa loob ng 10 taon, nung pinirmahan ni President Duterte from 2019 hanggang dapat 2029, ang babayaran na lang ng Pilipino ay 10% na lang pag sa ino-hospital. So nakalimang taon na. Sa ngayon, ang gastos natin ay almost 45% to 50%. So hindi natutupad yun. Ngayon, bibigyan mo siya ng zero budget, lalo mong binabawasan yun at paano mo ma-achieve ang universal healthcare. So yan ay labag, Maharlika, sa batas, universal healthcare, kasi dapat maglaan ka ng pera para doon. Pangatlo, violation niya ng sin tax law kasi automatic dapat magbigay
sila ng pera. 80% of the revenues from the BIR collected from tobacco, alcohol, and soda should go to PhilHealth. So saan pupunta yun? Kaya ang nangyari ngayon, kung nabasa nyo na, napagkamalan nila na malaki daw ang reserve funds nila. Reserve funds. Napagkamalan nila na surplus plans yun. Ang ahensya ng PhilHealth or any pre-need agency, kailangan po ng reserve funds at least 2 taon para for contingency measures, para pag nag-expand ka ng budget, ng benefits, doon mo kukunin. At kung may sobra man, hindi mo siya pwedeng ilipat. Kaya nag-file sa Supreme Court ang maraming tao, Justice Antonio Carpio, Morales, at na TRO, kasi nilipat ni Secretary Recto, inutusan niya sina Leadership Board, pangunguna ni President Ledesma, na ilipat ang 90 billion sa infrastructure or DPWH, technical malversation yon. So, nabawasan pa lalo ang nangyari. Tapos hindi ka magbibigay ng budget sa ngayon. So they violated 3 things. 1, so it is illegal. Number 2, they violated Universal Healthcare Law. They violated the sin tax law. And of course, another violation is that the General Appropriation Act cannot actually change the law kasi Republic Act na yan. So ang any budget proposal, hindi mo pwedeng sirain ang Republic Act. So aside from illegal, unconstitutional, immoral siya. Kasi paano matitiis ang mga Pilipino na naghihikahus ngayon kung hindi mo bibigyan ng budget? Kung Maharlika, ang problema, sabi na, kasalanan ng PhilHealth yan, hindi nila ginagastos na nakaimbak, sabi ng Senator Greenpo. Ang tanong, bakit ang pinaparusahan ng Senate and Congress ang mga tao for the ineffective leadership and mismanagement of PhilHealth officials? Di dapat ang ginawa ng Senate and Congress is to fire them since they're ineffective and inefficient and they're riddled right now with alleged corruption and mismanagement. So these are the things na gusto ko ipaunawa sa taong bayan. So eventually niyan, Maharlika, mauubos yung reserve funds na yan. At baka ang mangyari, 2 ang posibilidad. Magtampo na ang mga manggagawang Pilipino at hindi magbayad ng premium. Malulugi yan. Pangalawa, kakargahin natin yan. May posibilidad na mag-increase ang premium ng PhilHealth. In-increasean na nga nila noong Enero from 4 to 5%. So mangyari niyan kung walang government counterpart at hindi ibibigay ni BBM. Kasi buti na lang lumabas kahapon at nakarating sa palasyo, according to some sources, our open letter. Kasi pagkalabas natin ng letter, dinefend ni President Bongbong Marcos why zero subsidy. And then suddenly, yesterday, through the Office of Executive Secretary, pinag-aaralan daw ng Pangulo at hindi sa Friday na ilalabas ang pagpirma at pinatawag daw mga cabinet secretaries para ilaban ito. So, napakinggan at maaring i-recast yung budget na yan at panalangin natin ibalik yung budget para sa health. Yung DepEd, binawasan na ng 12 billion. Kawawa naman. Ang CHED, binawasan ng 30 billion, yung sa education. At ang DPWH na hindi humihingi ng pondo, humingi lang na 800 billion, in-increasean nila ng 300 billion. So 1.1 na kaagad ang pera ng DPWH. Akalain mo yun. At dagdagdag sila ng 26 billion AKAP. Ito daw yung ayuda na sa kulang ang kita, AKAP. 21 billion sa Kongreso at 5 billion sa Senador. So doon pupunta ngayon. So ang mangyayari, ang mga pasyente pupunta ngayon sa mga mayor, kongresista, at doon ka magmamalimos ng pera rather than
sa PhilHealth ka makikipag-usap, magbabayad na lang PhilHealth to the hospital. Kaya masalimuot ang to kasi nagkalat ngayon ng ayuda, AKAP, tupad, Mhm. at naging patronized politics na at namamalimos ngayon tayong lahat ngayon. Yeah. Actually, Doc, ito yung sentimiento ng taong bayan kung mababasa mo sa social media na talagang ang nangyayari ngayon sa pag zero budget sa PhilHealth ay intensyon lalo na darating ang 2025 election. Ito ay ipopoliticize at yun nga nabanggit mo kanina na imbes na diretso na ang tulong sa tao with that benefits from PhilHealth, dadaan pa sa mga walang hiyang mga politiko. So sa tingin mo po ba, Doc, sa palagay niyo ba, etong nangyayari ngayon sa pag-zero budget sa PhilHealth ay may basbas ito ng mas mataas o mas maimpluwensyang tao? To be honest with you, inamin ho in a Senate hearing na nandun po ako sa harap. Ang sabi Hmm. po, at ako'y meron hong video at pinost ko na yan sa X, sa Facebook. Mhm. Ang sabi ni Emmanuel Ledesma, ang nangyari kasi, nung BICAM last year, again, hindi kasi ito naka-streamline or publicize. Pinag-usapan doon, tapos at that time, nandun si Secretary Recto. Tapos, akalain mo, the last term niya, January, ginawa siyang Secretary of Finance. January 15. Mhm. February, sumulat siya kay Ledesma. Nakalagay, verbatim, base sa ating cabinet meeting, inuutusan ka na i-remit ang 90 billion within 15 days sa National Treasury at gagamitin yan sa unprogrammed appropriation sa infrastructure. Okay. Now, sinabi niya na siya daw ay good soldier. At sabi niya ay, ito yung sinabi niya, may direktiba coming from Malacanang. Sino naman ang head ng Malacanang? Yeah. Magagawa ba yan ni Secretary Recto being PhilHealth Director, ni Ted Erbosa na chairman of the board kung walang utos sa taas? So, ang tingin ko, may utos sa taas kasi sabi ni President Ledesma siya daw ay good soldier lang. So may utos sa taas. So pwede mo namang gawin yon, napaka-bold move yon. So I think ang sagot ko dyan ay yes. Ang sagot ko dyan ay yes. Yeah. Sabi mo kanina, yun nga, sinabi ni Recto na inuutusan ka, referring to Secretary Ledesma. So talagang malinaw mga kababayan, na ang deliberation, yung bicameral meeting o conference na naganap, ito po para sa akin ay palabas na lang. Pero meron na silang talagang plano na hindi ba-budgetan yung PhilHealth. Kasi coming from your statement, no, it's not your statement, na narinig mo mismo, so talagang ito po ay drama na lang, no, Doc? Dahil sumulat ka Kadramahan nga yun eh. Posible din na tama naman si Miss Maharlika na yung ano ba, yung may insights na siya na may plano na sila kasi tinitingnan nila yung kung sino pa yung may mga malaking pondo o malaking reserve funds sa mga agency kasi may mga reports naman. So makikita nila kung saan. Tapos syempre may mga plano sila. Tapos nakikita nila na ito madami pang pera ang PhilHealth. Kung sino pa yung nasa agency na may malaking pera. So, may plano sila syempre kung may plano sila sa corruption, kung ano ang mga gagawin nila na magkapera sila, so iniisip nila na makikita nila doon sa PhilHealth. Tapos,
syempre may plano na sila tapos saan nila kukunin at ano yung gagawin nila para makuha nila ang gusto nila. Patuloy natin. Ng open letter. Tapos medyo umalma sila, which is yung Tingog Party List, DBP at ang PhilHealth, di ba? Nagkaroon sila ng memorandum of agreement na they're destined to connive tatlong ahensya na yon. Then later on, umurong, kumbaga. Itong kahapon lang po yata yun, ano, na mag-step aside daw sila muna dahil, napag-isipan nila o napag-aralan nila. So yun yung kanilang mga kadahilanan. Mabanggit natin yan para ma-explain sa publiko. Ako'y tumutol dyan. Last week, ang laking issue niyan kasi binomba nila ako sa plenary. Again, yung dating Secretary of Health, siniraan ako dyan. Tapos yung si Congressman Jude Asidre ng Tingog Party. Alam naman natin ng Tingog Party for the transparency. Ang second representative yan ay ang may bahay ng ating speaker. So, sumakita na chairman of accounts. So, nung nakita ko yan sa periodiko 1 week ago, na merong ugnayan ang DBP na ginagamit dati para ho dun sa Maharlika Funds, at ang PhilHealth ay nandun din, at ang Tingog Party, tatlong bagay ang pumasok sa isip ko. Number one, may violation ho yan na ang executive branch hindi pwede makipag-ugnayan sa legislative branch at utusan mo kung paano mo gagamitin ang pera. Kasi may separation kayo ng powers. Number two, ang PhilHealth wala sa mandate niya gumawa ng hospital. Kasi yun daw ang mamimili Tingog Party at makikipag-coordinate kung sinong LG facilities. Wala sa mandato ng PhilHealth yan. Mandato yun ng Department of Health. Yeah. Number three, bakit ang meron pa tayong intermediary or mediator kung sino mamimili? Bakit ang napili ay Tingog? Bakit hindi ibang party list? So ano ang kanyang legal representation? So umalma po ako dyan. Tapos, in fairness to them, lumapit naman po sila sa akin. So nakipagkita ako sa kanila. Unfortunately, gusto ko lang transparent lang, no? Tapos meron hong nanira sa akin na ako di binayaran ng 50 million para daw siraan sila. So hindi ko pinansin yon. Nandun sa TikTok. Ang pangalan ho ng personality ay JM. Sikat po siya at talagang galit na galit sa akin. So sinabi ko during the meeting, pinadala nila yung kanilang chief of staff at mga abogado sa isang undisclosed area sa Quezon City. Ina-explain nila. Sabi ko, cordial naman ako. Hindi ko kayo inaaway. Kaya lang kasi, bat-bat na ng problema ang PhilHealth. Ito na naman ang sinalihan. Tapos nag-privilege speech sila the other day at merong maraming congressman na nag-screenshot at nagpadala ng video kung paano ko ina-atake doon. Hindi ko naman pinansin. Tapos nagulat na lang ako kahapon. Bigla na lang silang umatras after nasiraan nila ako. Sabi ko nga, gagawa ho sila ng multo, tapos sila rin ang matatakot. Kasi ang malaking problema nito, Maharlika, this is part of electioneering Yeah. At baka ma-disqualify sila dyan. Pangalawa, nag-violate sila sa Constitution yan. Marami silang sinira dyan. Ngayon, hindi naman ako against sa kanila Ang sa akin lang sa katotohanan, na ubos na nga yung pera mauubos na yung pera ng PhilHealth, gagamitin mo pa sa ibang bagay. So you're adding insult to injury. And that's the main point Maganda naman yung aking pagpapresenta. At hindi ko sila binabastos. It's just the power of ideas, the power of facts na sinasabi natin. And nagpapasalamat ako sa taong bayan pag-support. Mahirap po itong nag-iisa po. Akalain nyo, mahirap po itong ginagawa kong ito. Yun nga, Doc. Actually, sinusubaybayan kita. Nakikita ko, sabi ko, itong doktor na ito, nagsilbi sa tatlong presidente. So, ibig sabihin, para sa akin yon, wala kang political leaning. You are just there
para magsilbi sa taong bayan at yun nga, sabi mo, yung ideas na makakatulong sa mamamayang Pilipino, nag-worry din ako dahil sa, I don't know kung aware po kayo, ang mga vloggers, hindi lang ako, halos dito na nagkikriticize sa gobyerno ni Marcos ay talaga pong nahaharas. Sharing that story na nagkipag-meeting ka sa kanila, meron po ba kayong nararamdaman or may mga pagbabanta sa inyo dahil kayo ay nag-speak up at umaayon kayo sa katotohanan, sa kapakanan ng taong bayan with regards dito sa PhilHealth benefits ng ating mga kababayan? Well, sa Twitter, may mga concerned citizen na nagpa-private message sa akin, mag-ingat kasi may demolition job. Well, hindi ko rin masabi kung may threat to life, pero inumpisahan nila kasi nagpadala sila ng troll farms sa akin para wasakin ako to discredit me. Kaya lang kasi I have lived long enough starting nung ako nag-advokasya to address this. Kaya nga, nung nagkasakit si Dr. Willie Ong ng cancer at nakausap ko siya sa Singapore, stress lang yan. Alam mo, Maharlika, the only way not to be stressed is to ignore them. At pagka merong troll sa akin at naninira, binablock ko kaagad. Oo, binablock ko kaagad. Kasi wala naman siya idudulot na buti. Stress lang sa akin yan. So, focus lang ako dun sa ginagawa ko. At kung meron detractor sa akin, hindi ko sila pinapansin. Kasi, di naman makabuluhan, Mahardika, ang kanilang opinion eh. Ang opinion ng katulad mo at na maraming intelihenteng vloggers, yun ang pinaka-importante. At gusto ko rin sabihin, hindi po ako anti-government kasi I serve so many presidents. Ako lang ho din sa tama. Kung tama si BBM, pinupuri natin. Ayan, pinupuri ko na hinold niya muna yung signing. Alright? Okay. Hindi rin naman ako sang-ayon dun sa hindi yung sa OBP confidential funds. So, pero hindi rin naman ako nagko-comment din ako bakit tinira yon. Ang laki ng 90 billion, wala man lang nag-imbestiga. Samantalang yun, 120 million lang yun. Ito, 90 billion, wala man lang sa House, sa Quadcom na i-discuss. Number 3, itong zero budget na to, at saka yung Tinggog Party List, ba't hindi nyo iniimbestigahan yan? Kung ano lang yung gusto nyong imbestigahan. Kaya ako, nagdududa ako doon sa mga motibo ng Kongreso kung bakit namimili sila ng titirahin nila. Hindi naman ako pro PPRD. Ang question ko lang, mahalaga ba yung political issues over the social issues related to health and education? Samantalang inaaraw-araw nyo yun. Ano naman na mahihita ko dyan? Hindi naman yan makakapagpaaral ng anak ko. Hindi naman masasave niyan ang mga nahuhospital ng mga pasyente. Yun ang point na ibig ko sabihin. Gumugol sila ng a lot of legislative time. Tapos kung gumawa sila ng budget, at the end of the day, question pa ng bayang Pilipino. Nagmarcha na nga ang mga tao kahapon sa Mindiola eh. Nagkakaroon na ng mass movement. At ang daming sektor na talaga namang everyday makikita mo, gumagalaw talaga. At alam mo, nakakaamoy ako ng tipping point eh, na galit ang tao. At sasabog yan. Yung tahimik na yan, delikado yan at puputok yan. Kasi makikita mo, these are not trolls. These are organic people demanding right now for accountability sa ating gobyerno. At kung hindi mababasa yan ng Pangulo at ng kanyang cabinet secretary, we will be having a political crisis na nakikita ko. Kasi tumutugon ho ito sa sikmura, sa kalusugan at sa edukasyon ng mga bata. Kaya galit na galit ang mga Pilipino po ngayon. Speaking of the trolls, Doc, ako mismo, masasabi ko sa iyo na ang Congress, mayroon talagang trolls sila. Kaya yung tama po yung desisyon ninyo, yung mga trolls na yan, black, kasi wala naman po silang paninindigan. Trabaho po nila yan at dyan sila nabubuhay at binabayaran sila. Ako, I directly accused
the government of Marcos, Marcos Jr. at ang kanyang First Lady. Dahil kung hindi niyo po alam, ako po kahit nasa Amerika ay nakasuhan ng apat na different cases coming proxy cases ng mga Marcos dahil sa pagsuspeak up o pagsasalita natin, nagbibigay tayo ng sentimiento para sa kapakanan ng ating mga kababayan. So, stay strong, Doc. At nandito kami na hindi trolls. At grabe, di ba po ba pag nagbibigay ka ng iyong grievances, ng iyong sentimiento bilang isang doktor o bilang isang ordinaryong Pilipino, hindi ba dapat pakinggan ka ng gobyerno? Pero ang nangyayari ngayon, Doc, taliwas sa case mo, sa case pa ng iba, tila bagang ginigipit tayo. Tama ka, Maharlika. Para sa lahat to, buti na lang naglabas, Maharlika, ang Supreme Court na sinulat ni Supreme Court Associate Justice Marvick Leonen. Pag nagsalita ka ng anything exacting accountability sa government ay hindi daw libelous. Kasi ang sinasabi po ng Supreme Court na yan ay dapat magreklamo ka kung sa tingin mo mali ang ginagawa ng gobyerno. At yan ay landmark, no? Lumabas yan, Maharlika, mag-google mo yan, na pag ine-exact mo ng accountability ang gobyerno at ginagawa mo yun sa tamang paraan ng communication, hindi ka pwedeng kasuhan. So, ngayon, the freedom of speech na nakita natin at nagpapasalamat tayo sa Supreme Court to recognize that. That's why we do it. Kung mapapansin mo mga sulat ko, Maharlika, it's magkakaiba kasi tayo ng style eh. Maraming vloggers. Si Dr. Willie Ong, malumanay. Iba sa personality. Magkakaiba tayo ng personality. Oo, kaya kanya-kanya, we're unique as person. Ako ang personality ko as a doctor kasi, I diagnose things, I create solutions, but my personality is basically kalmado. At doon may mga emotional, hindi mo naman pwedeng pwede maalis sa kanila kasi style nila yan eh, di ba? Kanya-kanya ng style eh. Oo, di ba? So, Doc, sa tingin mo, ano yung practical solution ng gobyerno natin, ng PhilHealth, yung mga atin sana, no, kung may matitino pa pong natitira, no? Ano sa tingin mo bilang isang doktor na been there for ilang dekada sa iyong pagserbisyo sa mga Pilipino, sa may mga sakit? Ano sa tingin mo ang ultimate o practical solution para maibsan yung problema ng ating mga kababayan na may mga sakit? Okay. Ang unang solusyon, nakikiusap ako kay President Bongbong Marcos na tanggalin na po ang President and CEO ng PhilHealth, number 1. Number 2, tanggalin na rin ang Department of Health Secretary. Sa tingin ko wala siyang silbi. Pareho sila. Kasi instead na i-defend niya ang kalusugan, nakiayon sila na ilipat yung 90 billion na kino-contest na sa Supreme Court. Hindi lang ordinaryong tao ang sina Attorney Coco Pimentel, Senator Coco Pimentel at Justice Carpio and former Ombudsman Morales. Hindi and then Commissioner Heidi Mendoza. Ibig sabihin, Diyos ko naman, ang credentials ng mga ito at kaya nakapa-TRO. So, doon pa lang, wala ho tayong mahihita sa kanila kasi they turn politicians rather than technocrats. So, on the best niyan, kahit mga kuya mga yan, di matutupad yan. So, they should fire them. During the time of PPRD, 5 beses niya pinalitan yung PhilHealth Director kasi palpak eh. So, kung palpak, bakit mo pa siya nandyan? Yan ang una na dapat gawin. And number 2, dapat ibigay yung budget na hinihingi na 74 billion ni President. Line item to. Ang ibig sabihin po niyan, mga kababayan, let's say may BICAM na, yung line item sa health, isoli yung 74 billion. Kasi pag hindi niya sinoli yan, malulugi ang PhilHealth niyan. Sinasabi lang ng Department of Health, kasi apology sila, na may subsidiya. Mali po yan. Matagal ako naglingkod sa PhilHealth. So, naiintindihan ko yung sinasabing yan.
At may utang ang PhilHealth, the almost 1.3 trillion. Ang tawag dyan, insurance contract liabilities. So kung may reserve funds ka ng 600 billion, negative ka na kagad ngayon eh. Paano ka makakabayad sa hospital niyan? Ayan ang hindi. Ang kasi sinasabi na, may reserve funds. Pero ang pagbabasa ng financial statement, dapat nandun yung assets, nandun yung liabilities. True. Kaya skewed yung presentation nila na may reserve funds. Actually, deficit pa sila. At para mo tikisin ng tao, ay hindi pa nga natin na-achieve ang universal healthcare na 10% lang babayaran natin. Hindi mo bibigyan ng pera, immoral ho yun, illegal, and unconstitutional. So yun ang pangalawa kong gustong sabihin. At ang pangatlo na gusto ko, dapat may congressional hearing sa Senate and Congress. Wala sa Blue Ribbon eh. Dapat makasuhan ho yung mga opisyalis na yan na ginagawa ng masama ang PhilHealth. Dapat maging accountable sila. Paano? Sabi ko nga dun sa aming Viber group na medical community, puro na lang tayong TRO. Kaya hindi tayo pinapakinggan. Dapat, they should be accountable. Dapat makasuhan ho sila sa ombudsman. Para sa ganon, tuminag ho sila. Ang problema kasi, TRO tayo ng TRO. Alam mo naman natin, ang tagal ng justice system. Biro nyo, final ni Senator Coco Pimentel et al. And Yusek Magno and Mingita Padilla, August pa, pero nakuna na ng 60 billion. Noong nag-file ho yung magagaling na justices noong Nobyembre, saka na nag-TRO 1 week after that. Pero alam nyo kung kailan ang oral arguments, dati January 14 next year, ilipat pa sa February 4. Baka simut na yung 60 billion, wala na masosoli sa gobyerno. Kasi alam natin, February 15, 45 days before election, hindi ka na pwede mag-release ng pera. Kaya, wag naman yung sabihin, I'm just connecting the dots kung ako yung nag-iisip ng masama. Baka inuubos na yung 60 billion at ipamudmud na at wala ka na masisimut dito. Yun ho ang aking problema. Ako naman ho, gumagalang sa Korte Suprema. Kaya lang yung sense of urgency, yung agility, wala dito habang kayo na lang po ang pag-asa namin. Kasi sa executive branch, hindi namin nakikita ho yung bangis ng isang liderato. Matamlay ang lideratong pinapakita ni BBM sa ngayon. Number 2, wala naman ho mapipigana sa Kongreso kasi sila mismo ang kumukuha ng budget para sa health. So ang natitira na lang bastion of truth and justice, ang judiciary. At sana naman, despite na Executive Secretary si Lucio Bersamin, ginagalang natin ng independence at matatalino naman ang taga-Supreme Court. Sana ho, sa February 4, mag-decide ho kayo para sa taong bayan para hindi maging gatasan or milking cow ang PhilHealth. Pag may sobra na lang pondo, ay kukunin ninyo at ililipat nyo sa ayuda or infrastructure. Sana pumanig po ang taong bayan. Yan ho ang aking mga wish list para sa holiday season at para ho sa bansang Pilipino. Doc, ako kasi naniniwala talaga ako, napag-usapan natin kanina, na itong kontrobersya sa budget, sa zero budget na ito, ay may kumpas nga ng nakakataas. So, kung hindi nila bibigyan ng budget, I mean, later on, pag na-finalize ng gobyerno ni Marcos Jr. na zero budget na nga itong PhilHealth, ano sa tingin mo ang magiging impact niyan sa mamamayang Pilipino? Okay. Pag hindi niya binigay yan, I think magpa-file sa Supreme Court again ang mga tao, yung dating petitioners po ng 90 billion. Yan ang una. Yan ang unang repercussion yan. At maaring meron din na ombudsman case. Hindi ko sinasabi na maaring yon. Kaya lang kasi sa aming Viber group, mukhang ganun ang mangyayari. Magkakaso sila to challenge the constitutionality of giving a zero budget. Kasi ito yung pinaka-most corrupt budget in Philippine history. Itong 2025 proposed budget is the most corrupt budget in Philippine history. Ngayon lang ako nakakita nito. Number 2, baka sa midterm election walang lumabas sa mga kandidato ng Pangulo.
Yeah. Kasi magagalit ang taong bayan eh. 3 buwan na yan. Ang nangyari, tinira nila yung sikmura at saka kalusugan. Alam mo, yung mga tao, pagod na yung kamamarcha sa streets eh. Sitwasyon. Alam Yeah. mo, gagawin nila yan sa election sa May. Malamang magsasuffer yung ano. Ngayon, pag nangyari yan, ang nakikita ko, at basang-basa naman natin, gusto nila lang impeach si Vice President, they will not get the numbers in the upper chamber. And that's, hindi matutuloy yan. I'm not a political analyst, kaya lang kasi, ako'y doktor, nakikita ko kasi ang galawan why there's everyday meeting at the lower house on that, no. Hindi ko tinotolerate yung ginawa yung OBP ano, pero ang tingin ko ang paggawa niyan pinaplano. Pero ang Pilipino iba na ngayon ha. We don't care about the politics. Wala kaming pakialam sa politiko ninyo. Ang amin hong iniisip ang kalusugan, edukasyon, trabaho ng bawat Pilipino. At ang Pilipino tahimik lang. At narinig ko sa coffee shop sa Maharlika, galit ang mga tao at ang tingin ko ibubuhos yan. Ibubuhos sa May election yan. At nakikinikinit ako, baka mag-suffer ho yung Senate. And of course, control of the Senate is very important for any policy maker. And then, ang mangyayari niyan, the president will be a lame duck president pagka nangyari yan. Yan ho ang aking tingin in the horizon. Doc, ano yung usual mong na-encounter na problema ng mga pasyente dyan sa hospital na pinagtatrabahuan mo? Ano yung mga hinaing, mga nakakalungkot na hinaing na dapat kailangan bigyan ng solusyon ng ating pamahalaan? Alam mo, natataboy sila. Kasi alam mo ba, Maharlika, 1/3 lang ng mahihirap ang nakaka-avail ng PhilHealth. Alam mo bakit? Kasi ang hospital, merong financial council yan, ipipredict kung magkano babayaran. So, ang middle class and upper class, 2/3 sila ang nakakatamasa ng PhilHealth kasi meron silang savings, meron silang HMO. And since pag nagtatrabaho po kayo sa kumpanya, mga kababayan, part of your benefits, bigyan kayo ng card. Ang ceiling nun ay 200,000. Kaya hindi ka nagda-down payment na kaagad. Ang mahirap wala. So, ang mangyari, luhaan sila. Kunyari na heart attack sila. Uuwi na lang yan. Iiyak. So, sa pag-aaral ni Professor Gideon Lasco, ang Pilipino ay nakakakuha ng pondo sa kalusugan sa 4 na bagay. PhilHealth, nakakarampot. Number 2, guarantee letter sa politiko. Number 3, magtitiis. Tapos magmamakaawa ka at mamamatay ka na lang sa bahay. Scientific paper po ito. Kung hindi nyo nadanas ito bilang pasyente, hindi kayo nandito dito sa Pilipinas. Nasa ibang planeta kayo. Ito yung nakikita ko ho every day in and day out, na nakikita ko sa pasyente. Nakakaawa po. Ito sasabihin ko na rin. Even the president, hindi nga nakadalaw yan sa PGH. Wala pa hong 1 kilometro from Malacanang to PGH. Paano niya may intindihan ang shared beds? Yung paghihirap, yung pila, 3:00 pala na madaling araw. From UST, ako ay nag-cardiology sa PGH. Matagal-tagal din ho ako nandyan. Iniwan ko ang PGH 35 years ago. Wala akong nabago. May nabago, konti man lang infrastructure. Pero binisita na ba yan? Ang pinaka-importante health ng Pangulo para makita siya sa mata niya para bigyan niya ng zero budget. Siguro naman, Mr. President, right? Wala naman traffic. Dumalaw lang kayo, kausapin niyo si Dr. Gerardo Legaspi at umikot kayo at mag-interview kayo para maintindihan niyo kung bibigyan niyo ng zero budget ang PhilHealth. O umikot kayo, malapit-lapit din ang San Lazaro Hospital. Magdadaan lang po kayo na nagtahan. Pumunta ho kayo sa Jose Reyes. O nandyan lang po yan sa Avenida.
pumunta ho kayo sa Santa Ana Hospital, nandyan lang sa Malacanang. Now, how can you expect the countryside's healthcare to be better when in the National Capital Region, which is 1/2 kilometer from the palace, ay hindi man lang natin mapaganda? That's a question, Mr. President. Because you promised on your persona, Dear President, napapagawa ka ng hospital. Yeah. 3 taon na, Mr. President, ni balahibo po noon. Wala po ako nakikita. I was expecting too much from you kasi magaling po kayo magsalita and ang tingin ko marami na po kayong pera. Siguro naman your heart na. Kasi sabi niyo you want to regain the image, the tarnished image ng inyong pamilya. This is the time, Mr. President, nasa crossroad kayo para ipakita ano ang legasya ng isang Marcos Jr. Si Pinoy, Syntax Law, BPRD, Universal Healthcare Law. So ano ang legasya niyo po sa kalusugan? Bigyan ng zero budget ang PhilHealth, nakawan ng 90 billion ang PhilHealth, tapos hindi niyo man lang ma-fulfill yung sinabi niyo papagawa kayo ng hospital. Nangako po kayo sa SONA nun eh. So yun ang hinihintay, Mr. President, kung anong pwede nating gawin. At once na tumayo kayo at hindi kayo nagpadala sa inner circle nyo na 316 Congress and 24 Senators at tumayo kayo for the 119 Filipinos, then sasabihin ko, ang legasya ng isang Marcos Jr. maikukumpara kay President Aquino at kay President Duterte. Kay President Duterte, warts and all, kahit na anong sabihin natin, naglingkod siya para sa kalusugan. Warts and all, ang ibig sabihin, I don't care about yung kanyang problema sa droga, whatever it is, political. Pero warts and all, may ginawa siya para sa kalusugan. At hinihintay ko ho yan kay President Ferdinand Bongbong Marcos. What is your legacy to the Filipino people para ho sa kalusugan ng bansang Pilipinas? Yes. Doc, meron naman pinagawa, unang-una pong pinagawa yung First Lady at si Marcos Jr., yung Golden Bird Mansion para mag-party-party. Yun po yung pinakauna. But anyway, so dun po sa mga nakita ninyo, Doc, na problema ng mga pasyente, alam nyo kung hindi nyo po na itatanong, nung kayo nasa Pilipinas, naging medical representative po ko. So nakita ko po yung mga issue dyan, yung mga problema. So, dami actually, nakakalungkot dahil coming from you as a doctor, 30-something years, ganun pa rin yung sitwasyon sa PGH, nakakalungkot bilang isang mamayang Pilipino. Sa tingin nyo ba, masusolusyonan pa yung problema, yung 4 na binanggit nyo kanina, na hindi na magmamakaawa yung tao, pupunta sa mga kongresista o politiko para manghingi ng guarantee letter? Masyado ng kawawa yung taong bayan na namamatay na lang nang hindi sila nalulunasan at ang iba takot pumunta sa ospital kasi wala silang pera. So, ano ang goal natin dyan para matapos po yan, Doc? Well, alam mo, totoo lang, malungkot sabihin, pero I don't think masosolve ni President Bongbong Marcos kasi hindi ko siya nakikitaan ng moral courage eh. Yun ang una. Number 2, hindi ko nakikita sa kanya yung kasipagan ng isang pangulo na iikot. Number 3, hindi ko rin nakikita yung kanyang pro-poor kasi ang dami niyang parties sa mayayamang pamilya lagi. So, ang heart niya wala sa mahihirap eh. Sa mga naka-Amerikana, sa mga billionaires, doon lang ho siya nakatutok eh. So, yun lang ang nakakatampo. Kasi dapat ang Pangulo dapat pro-people, hindi dun sa mga mayayaman na tao, yung mga oligarchs. Mahirap naman po yun. Hindi naman ikakailayan kasi sila mismo nagpapalabas ng pictures nila with the parties, with the businessmen and mayayamang tao. Kaya lang, binigyan ho kayo ng opportunity to correct yourself and we have 3 years. Pwede pa naman ho nyo maayos ho yung reputasyon nyo
na kayo po ay hindi pro-rich, ay kayo po ay pro-poor, pro-health, pro-education dahil doon. Kasi kawawa naman ho ang bansang Pilipinas kung hindi nyo iisipin. Binigyan ho kayo ng mandato, 31 million. Totoo man ho o hindi yon. Pero nandyan na kayo, and therefore, you need also to work also for the poor sa pamamagitan ng pagbisita sa mga hospital, pakikipag-usap sa common tao na dapat ginagawa niyo po bilang isang pangulo ng bansa. Wow. Doc, nakakalungkot talaga, pero ano yung pwede nating i-advise sa ating mga mamamayang Pilipino na ang iba nga sa kanila talagang nagme-message po na pagpunta pa lang sila sa hospital, may mga eksperyensya sila, may mga doktor din kasi tayo na yung iba parang hindi maayos yung pagtingin sa ating mga mahirap na kababayan. Let's say ako, isang walang-wala na pumunta sa ospital at may nararamdaman. As in zero, wala talaga akong pera. Paano ba dapat ako matulungan ng ospital, ng mga doktor o nurses doon para mapaliwanagan ako kung ano yung ano yung karapatan ko o anong gawin ko para anong dapat kong gawin bilang isang pasyente para hindi naman ako maging hopeless dahil wala nga akong pera eh. Tapos nagsusumamo ako sa ospital, madalas nabubulyawan yung iba at madalas talagang depressed ang isang pasyente o isang Pilipino. Ano ang pwede mong mai-advise sa iyong pasyente? Alam nyo, nakakalungkot isipin kasi ang national hero natin na isang doktor. Ang pangalan niya ay Dr. Jose Rizal. I think ang medical community should reflect on ano ang kanyang true mission, vision, at saka anong responsibilidad niya bilang Pilipino. Alam mo, kung may mga pasyente po kayo at wala kayong pera, pumunta kayo sa kliniko. In my private practice, 40% to libre sa akin. Tutulungan ko kahit sino. My cellphone is available every time. Sa aking calling card, ako lang ho yung doktor sa Pilipinas na ang cellphone available. Nandyan po? Oh, wow. Oho, binibigay ko sa lahat ng patient. Kaya, kunyari, ako ay nasa ibang lugar, ako ay nasa ibang bansa, nababiber nila ako at binibigyan ko sila ng prescription. Now, mabigat to ito kasi leadership-driven kasi ito eh. Kung hindi natin nakikita sa Pangulo, hindi natin nakikita kay Secretary Erbosa o kay Ledesma, wala tayong pag-asa. So, dapat ang strategy nito ay base up. Ang ibig sabihin ng base up, galing sa baba lahat. Sana magkaroon ng groundswelling of leaders who will be inspired na buhayin muli ang Pilipino. Kasi hindi natin makukuha sa taas yan eh. Kasi yung sa taas, wala na tayong magagawa dyan eh. They are driven by money. They are driven by power. They are driven by influence eh. So the only way we can actually correct this is basically balikan natin 400 years ago on how Jose Rizal inspired many Filipinos to fight against injustice, to fight against corruption, and to fight against this particular budget na binaboy nila at binabastos nila. So ibalik natin ang dangal natin sa ating sarili, and hopefully with every Filipino joining hands, I think with the power of the social media, we can do a lot of things. Pressure them, and then kung hindi, sa May election, I enjoin everyone not to vote for candidates who will not sincerely serve the Filipino people. Yun ho ang ganti natin sa kanilang lahat. Doc, may nagko-comment, saan daw po yung inyong clinic? Manila Doctors Hospital sa May United Nations, corner Taft Avenue. Ayan. So, ayan na mga palga. Sabi ng ating mga kababayan, nakakaiyak talaga at nakakaawa ang mga Pilipino. Worst administration ni BBM. At Doc, mag-ingat daw po kayo. Thank you sa inyong pagmalasakit sa taong bayan. Pangulo na lang, Dr. Tony Lichon, parang mensahe ninyo sa ating gobyerno, baka sakaling magising sila sa kanilang mga panaginip at sa ating mga kababayan, Doc.
Okay. Unang-una muna gusto kitang pasalamatan, Maharlika. Hindi kita kilala, but I can see your intentions of helping the Filipino people. Your ideas may be controversial, but that's okay. Thank you. Thank And you. then sa lahat na nakikinig, I just wish you na magkaroon ho kayo ng moral courage to fight with Mhm. respect. I pray for everyone to be healthy. Huwag ko kayo magkakasakit. Be careful. Kung naninigarilyo kayo, stop it. Kung Mhm. umiinom kayo ng alak, itigil nyo. Wala kayong mapapala doon. Huwag kayong kumain ng masama. Don't stress yourself. Yan ang pinaka-importante. Alagaan nyo muna yung sarili nyo, huwag magkasakit kasi mahal magkasakit. Bawal magkasakit. At ang pangatlo, higit sa lahat, tayo ho ay lumaban quietly with respect and humility na hopefully with our action, the President will change his mind na maibigay ho ang budget for kalusugan at ibalik sa bicameral committee ang budget na most corrupt in history para makorek po ito. Yan ho ang panalangin natin. And I wish you Merry Christmas and Happy New Year. Kahit payak na pagsasalo, ang importante, faith in God, number 1. Number 2, love of family. Your closest friends. Mhm. And fitness, importante. Your physical fitness, your mental fitness, your emotional fitness, and your spiritual fitness. And ang huli, pang 5 F yon, Filipino ka pa rin. So, 5 F, faith in God, love of family, F, your friends, your closest friends. Number 4, fitness. And number 5, be a patriotic and freedom-loving Filipino. Yun ho ang aking Alright. mensahe para sa inyong lahat. Yeah. Dok, gusto ko magpahabol. Mensahe nyo sa gustong mag-suppress sa inyo dito sa laban ninyo para sa taong bayan. Well, kung may iniisip kayong masama sa akin or what, nasa Diyos na ho yun. Alam mo, kagabi lang kausap ko ang isang monsignor ng pare kasi they're supporting me also. Ako nga pala ay naglilingkod din sa TV Maria as a cardiologist and resident physician of the Catholic Church. Ako ay may once a week na programa ang pangalan Reseta. Sabi niya, di ka ba natatakot? Sabi niya kasi humihingi ako ng support sa 4 na cardinal sa CBCP na sumulat sa Pangulo. Mhm. Sabi daw niya, maganda yung iyong inanais. Sabi niya, hindi na ako natatakot. Bakit? Kasi kahit naman may guard ka, kung gusto ka nilang saktan, sasaktan ka nila. And when God is with you, okay lang. I know, in the afterlife, siguro naman nasa taas ako pupunta. At ayoko dun ho sa mainit na lugar. So, ganun lang ho ang pananaw ko sa buhay. I wish to live up to 90 so that I can see my children and I can enjoy also si Simi, ang aking apo, and aking apong isa si Lily. But I'm not scared. I'm not afraid at this point in time. Nawala na po yun. I'm proud to be a Filipino and I will continue to be proud as a Filipino regardless kung sino leader ng bansa. Alright. So, maraming salamat, Doc Tony Lichon. Mabuhay po kayo at mag-ingat kayo. God bless you. I wish you a Merry Christmas. Maraming salamat din, Maharlika. And Merry Christmas and Happy New Year to your family. Mag-ingat ka rin. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Ayan, napakinggan po natin si Doc Tony Lichon. At least nakilala natin siya. Kailangan natin ng maraming mga doktor o ating mga palangga, mga kababayan na pro-people. Narinig yun naman sa kanyang pagpapaliwanag dahil siya ay nagsilbi mula sa Aquino administration, kay PRRD, and kay Marcos Jr. na 1 month nga lang. So I hope nagliwanagan po kayo at nagkaroon kayo ng konting kaalaman kung ano yung gagawin nyo bilang isang mamamayang Pilipino
o isang miyembro ng PhilHealth. Malungkot talaga. Nakakalungkot ang nangyayari sa ating bayan. Pero sabi nga nila, huwag tayong titigil na labanan ang mga demonyo katulad ng Marcos. So mabait ako kanina. Wala na si Doc, kaya okay na ako. na mga Maraming salamat, Miss Maharlika, sa pag-interview mo kay Doktor. Sino ba yun? Ah, so, magandang, ano yun, magandang ano ba yung, himas-himasin natin yung mga points ni Doktor. Ba talaga ito si Miss Maharlika? Salute ako sa iyo, Miss Maharlika. Grabe. Ganda ng interview mo at saka doon sa mga pag-interview mo kay doktor. So, pinapakita mo ah, yung essence, yung ah, kung ano ba talaga yung situations. Ngayon lang natin nalaman na may liabilities pala yung PhilHealth. So, hindi totoo. Tama nga naman sinabi ni doktor na may mga liabilities. So, sa next video ay uh, mag-comment tayo doon sa ano, yung sa liabilities ng PhilHealth, yung 1.2 something insurance liability. So, at saka yung sinabi nila na reserve fund. So, mag-react tayo for the next video. Thank you and magandang hapon sa lahat.